Kamusta? Ako si Almirante Brad Cooper, commander ng Central Command ng Zilayo. Ito ang ika-4 na update ng Operasyong Epic Fury. Sa ika-22 araw ng labanan, matapang na kumilos ang puwersa ng ZEWA ayon sa plano para wasakin ang kakayahan ng Iran na magpakita ng kapangyarihan. 2 araw na nakalipas, isinagawa lang hukbong katihan ng pinakamahabang pag-atake ng artilyerya gamit ang precision missile. Sinira ng aksyon ang mga infrastrukturang militar ng Iran at pinatunayan ng abot at walang katulad na lethal na puwersa ng Zebenwana. Malaki ang nabawas sa kakayahan sa digmaan ng Iran nitong 3 linggo. Sinisira namin ang libu-libong Iranyanong misil, advanced attack drone at buong Navy ng Iran na ginagamit nila para gambalain ang internasyonal na maritime transportasyon. Hindi na naglalayag ang kanilang Navy. Hindi na lumilipad ang kanilang mga tactical fighter jet at nawala na rin ang kakayahan nilang maglunsad ng mga misil at drone. Malinaw ang progreso sa mataas na antas na nakita sa simula ng labanan. Napanatili ng Zimorao ang air superiority laban sa Iran na may higit 8,000 combat flights. Ipinapakita ng mga tripulante ang pambihirang galing sa operasyon mula tanker aircraft, fighter, bomber, pati sa lupa at dagat. Pinapalawak ng tanker aircraft ang abot natin para tuloy-tuloy ang presyon sa kalaban. Ang mga fighter at bomber ay nagsasagawa ng tumpak na pag-atake sa pangunahing layunin habang ating mga piloto ay aktibong naghahanap, tumutukoy at inaalis sa mga banta in real time. Sa ngayon, nakatama na tayo ng mahigit 8,000 target militar, kabilang ang 130 barkong Iranian. Ito ang pinakamalaking pagwasak ng hukbong dagat sa 3 linggo mula ikalawang digmaang pandigdig. Ang aking pagtatasa ay nananatiling humihina ang kakayahan sa pakikidigma ng Iran habang lumalakas ang ating mga opensibong atake. Habang malakas ang opensiba ng Zemay Niwara, kinikilala ko ang ating mga tagapagtanggol sa Impapawid na magkakatuwang na dumedepensa laban sa atake ng Iran. Naitayo natin ang pinakamalawak na depensang panghimpapawid sa mundo sa gitnang silangan dahil sa taon ng pamumuhunan at tulong ng mga katuwang. Matagal nang pinag-uusapan ang ideya ng depensang panghimpapawid at kontramisil sa gitnang silangan, lalo na sa matatag na arkitektura ng depensa. Ngayon, ito ay buhay at mas pinatibay pa. Matagal na ipinagtatanggol ng mga katuwang natin sa Golpo ang sarili laban sa libu-libong pag-atake ng Iranyanong drone, patunay ng lakas ng ating ugnayan. Habang nagtutulungan tayo, nananatili tayong nakatutok sa pagtigil sa banta ng Iran sa malayang daloy ng kalakalan na matagal nang umiiral. Sa pamamagitan ng kipot ng Hormuz halimbawa, nung simula ng linggong ito, nagpakawala tayo ng ilang bomba na may bigat na 2,2 tonelada sa isang pasilidad sa ilalim ng lupa na matatagpuan sa baybayin ng Iran. Dinamit ng rehime ng Iran ang pinatibay na pasilidad sa ilalim ng lupa upang palihim na mag-imbak ng mga cruise missile, mga launcher at mga kagamitan na nagbabanta sa pandaigdigang paglalayag. Hindi lang namin winasak ang pasilidad, winasak din namin ang mga pasilidad ng intelihensya at radar na panubaybay sa mga barko. Nabawasan na ang kakayahan ng Iran na magbanta sa kalayaan ng paglalayag sa Strait of Hormuz. Hindi rin kami titigil sa pagtugis sa mga target na ito. Sa simula ng kampanya, nagpadala ko ng liham sa mahigit 50,000 sundalong Amerikano na sumusuporta sa Operasyong Epic Fury. Para sa ating puwersa nga sa gitnang silangan, inuulit ko ang 3 punto. Una, maging walang awang mapanganib dahil nasa atin ang kalamangan. Pangalawa, maging magaling na kasama at mag-alaga sa isa't isa. At pangatlo, panatilihin ang determinasyon. Nakatayo tayo sa balikat ng mga Amerikanong bayani na naglingkod ng may tiyaga, tapang at danggal. Magtiwala kayo sa inyong pagsasanay, pinakamahusay ito sa mundo. Lubos ang aking pagmamalaki sa ating mga mandirigma at alam kong ganito rin ang sambayan ng Amerikano. Salamat at naway samahan kayo ng Diyos.